Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta ang gising? Nakatulog ka ba ng maayos? Naku, kung inaantok-antok pa, magkape ka muna o kaya naman mag-stretching ng konti. Sa mga maaga namang magbubukas ng tindahan, huwag kakalimutang ngumiti ha, para makaakit ka ng maraming customers mamaya at maubos ang iyong paninda. Pero bago ka umalis ng bahay, sabay-sabay muna nating alamin ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Mapapanig kami via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Tuesday morning, October 11, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At bago ang lahat, silipin muna natin anong oras kaya sisikat si Haring Araw for today. Sa ating sunrise yan po ay 5:47 ng umaga, habang yung sunset naman natin 5:39 ng hapon. At sa puntong ito, para naman mabigyan na tayo ng ideya sa inaasahan nating weather condition para sa araw na ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Samuel Duran. Good morning, Mr. Duran. Unahin ko na po ito. Ano na bang update dito sa bagyong Songda na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? At inaasahan pa ba natin na ito'y magkakaroon pa ng epekto dito sa ating bansa? Magandang umaga, Amor, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po. Si Typhoon Songda, na ito po ay international name na nasa labas po ng ating PAR, ay tinatayang nasa layong 2,550 kilometers. Ito po ay east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito pong si Songda ay may taglay na lakas, umabot po sa 165, at ang gustiness po niya ay umabot naman po sa 205 kilometers per hour. Kumikilos po itong si Songda pahilaga or north, at sa bilis po na 17 kilometers per hour. Hindi na po natin inaasahan na papasok ito ng ating PAR, at sa distansya po niya ay wala po itong direktang epekto sa naman parte po ng ating bansa. So yan, nalaman na po natin ang update ng Pag-asa tungkol dito sa bagyong Songda. Dahil nga po pahilaga o panorte ang pagkilos nito, ay malabo na ito'y pumasok pa ng ating PAR. At nabanggitin sa atin ni Mr. Duran na dahil po dun sa proximity o location po nito ay wala na po yung epekto sa anumang bahagi ng Pilipinas. Pero Mr. Duran, bukod po dito sa bagyong Songda, meron pa ba tayong namamataan o binabantayan na weather disturbance? At ano po ba yung posibleng maging epekto niyan dito sa ating bansa? So, Ms. Amor, meron po tayong binabantayang low pressure area, at ito po naman ay nasa labas pa ng ating PAR. At kung titignan po natin, yan po yung kaulapan sa silangan po ng Mindanao, at tinatayang nasa layong 1,030 kilometers. Inaasahan po natin na ngayong araw ay papasok ito ng ating PAR, at may tsansa na mag-develop ito into bagyo, at tatawagin po nating current. Naku, ayan, panibagong sama ng panahon pa lang ating binabantayan, at maaari po yung pumasok nga ng ating boundary within the day. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. At Mr. Duran, eto naman, question of the day naman tayo mula ito sa isang Panahon TV follower na si Bong Montemayor. Ang kanyang tanong, hanggang kailan po makakaapekto ang hanging habagat sa Central Luzon? So isama na rin po natin dito yung inaasahan nating weather condition for today. Magandang umaga, Ms. Amor, ulit, at thank you sa tanong mo, kasamang Bong. Sa ngayon, yung ating southwest monsoon o habagat, nakaapekto pa rin po sa may kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. At dahil po dyan, nasahan pa rin natin mga karanas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Dito pa rin po yan sa may Metro Manila at Central Luzon at Calabarzon, maging ang Ilocos Region at gitnang Luzon. Kasama na rin po dyan yung mga lalawigan ng Mindoro at Palawan. Sa may Mindanao din po, saan din po natin yung mga light to moderate rains sa may Zamboanga Peninsula, sa may Davao Region, maging ang Soc-Sargen. Sa natitirang bahagi na po ng ating bansa, asahan na lang po natin yung mga isolated rain showers or thunderstorms.
Naku, ayan Bong, magpapatuloy pala ang mga pag-ulan dahil dito sa hanging habagat, lalo na dyan sa naitanong mo na Central Luzon. Kaya naman mag-ingat at manatili kayo nakatutok dito lamang sa aming programa. At katulad po ni Bong, pwede rin kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. At Mr. Duran, panghuling katanungan na lamang dahil nga patuloy sa pag-iral itong hanging habagat, ay meron ba kayo nakataas sa gale warning o ano ba ang inaasahan nating sea condition sa mga susunod na oras? So sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang parte po ng ating bansa. Kaya safe pa rin pong pumalaot yung mga kababayan po nating mangingisda. So dito na lamang sa may extreme northern Luzon, dahil pa rin po yan sa presence ng ating habagat, medyo nagkakaroon tayo ng pag-alon. Ngunit ito naman po ay hindi po magpo-produce ng mga katulad ng gale warning. Alright, maraming salamat po Mr. Samuel Duran sa binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At yan nga po, nakapanayan po natin ngayong umaga ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.